Martin Luther King. Uy, grabe si Martin Luther King. Martin Luther King, bakit niyo po pinangalan sa tatay niyo yung cancer center ng Ospital ng Maynila po? Pera ba ng pamilya niyo po yung pinagpatayo ng cancer center? Bakit nakapangalan sa tatay niyo? Ikaw personal na gagasto sa 500 million budget ng cancer center na yan. COA, pacheck. Pacheck nyo yung apog nito. Ha? Pacheck nyo yung kanyang kakapalan ng mukha. O eto, tingnan natin. Nagtayo po sa Maynila, Ospital ng Maynila, itatayo. Ha? Diyan sa Maynila, sa Maymalate, at ang ipinangalan nito mga politiko na ito ay Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Grabe, no? Akala mo presidente na ito eh. Di ba? Epal din talaga itong si Martin, ano? Kaya pala, ito ito si Hani Lacuna. Ito ay kapartido ni Yorme Isko. Para dun sa mga hindi nakakaalam. Sa katunayan, ito si Lacuna, hindi naman magiging mayor to kung hindi dahil kay Isko. Totoo. Kasi kaya lang naman nakasingit ito, vice mayor to ni Isko at kaya pinagkatiwalaan ng taong bayan to dahil kay Isko. Sa katunayan ngayon, galit na mga taga Maynila kung paano inayos ni Yorme Isko, kung gaano niya inayos ang Maynila, ganitong binaboy na itong si Mayor Lacuna. Oh, tapos, ganyong binabaliktad pa si Yorme. Sino ba talaga ang mayor ng Maynila? 'Di ba? Si Yorme nanalo ng kanyang sariling sikap. Ito si Lacuna ay nakaangkla lang to kay Yorme. Oh, tapos binabaliktad si Yorme. Yun naman pala, meron silang sikreto ni Romualdez. Oh, may popondohan palang ospital. Oh, at ipapangalan sa kanyang tatay. Abay, grabe. Grabe na ito. Hindi, kayo ba iboboto nyo pa to si Lacuna? Kayo dyan sa Maynila? Pero alam mo, lumabas na rin sa survey ito si Hani Lacuna. Wala ito. Talong-talo na. Sure win dito si Yorme. Kaya lang, siguro kaya iniiwan niya, kinalimutan niya pagkakaibigan nila ni Yorme. Pag ikaw ba naman, wala akong binibintang pag ikaw ay nadikit kay Romualdez, meron kang pakilagay po sa mga manunood. Ang dumikit kay Romualdez at sumang-ayon at umuo na parang tuta. Oo, dumidila-dila pa. Meron kang dikit kay Romualdez. Sige, pakilagay sa mga manunood natin. Maynila naman, maawa kayo sa ninyo Pero I'm sure hindi na kailangan pakiusapan itong mga taga Maynila, hindi bobo ito Talagang si Yorme. Kasi kay Yorme talaga, naayos ang Maynila. Naku, kakalat-kalat nga ngayon kinampihan pa ito nung isang isang balimbing na broadcaster to si Lacuna. Oo, yung may katulingling. Ay, grabe. But anyway, eto pala yan. Yan pala ang plano nila. Di ba? Siyempre. Ikaw ba naman mapadikit kay Romualdez? Di ba? Sus! Di bali nang ilaglag mo kaibigan mo. Alam mo kasi ito si Lacuna, kung bumaba lang tong vice mayor ang tatakbuhin, sure win to Not because magaling siya. Pero patatawarin siya ng mga taga Maynila sa nagawa niya kasi kinarga siya ni Isko. Same thing naman kay Marcos Kaya lang naman napatawad ng taong bayan niya kaya binoto yan si Marcos dahil kay BP Sara. Same thing kay Lacuna. Dapat iniisip niya magiging vice mayor para man sana siya. Dahil sa kakapalan ng mukha, ito'y talagang ambisyoso, gustong sumunod kay Romualdez, parang tuta na. Di ba? Ayan, sige. Okay. Ang tanong nga dito, ang ganda ng tanong ni Crisette, bakit ikaw ba pupunto niya ng ospital na yan? Di ba? Tingnan nyo. Si Yorme,
napagawa niya dyan yung bagong ospital ng Maynila na napakaganda talaga naman. Wala tayong masasabi. Oh. Pero hindi niya nilagay yung pangalan niya. Hindi nga niya kinukuha ang credit doon. Samantalang itong hindi naman taga Maynila na si Tambaloslos, may ipapangalan sa tatay niya. May kakapalan din ito. Ha? Oo. Baka mamaya papatayo ka ng cancer center, baka mamaya ikaw una maging pasyente dyan, baka magka-cancer ka. Baka ikaw naman ang tamaan ng cancer sana, ay wag naman sana. Tamba, medyo may kakapalan niyang kakapalan niyang ginagawa mo. Hindi ka naman naging mayor ng Maynila eh. Sino ka ba? Hindi ka naman residente dyan. Hindi ka ba nahiya kay Yorme? Ang ganda ng ginawa niya sa ospital ng Maynila, hindi naman niya pinangalan sa kung kani-kanino. Sino ba yung tatay mo? Pambira naman, oh. I mean, hindi naman, taga may, sus, naku, ewan ko sa iyo. Pero anyway, kayo tanungin ko kayo, okay? Etong mga ito, markahan nyo na. Wala pong pilitan dito sa channel ni Coach Oli, walang pilitan Pero, kung ako lang ang tatanungin nyo, lahat ng dumikit kay Romualdez, may, lahat ng dumikit kay Romualdez, may, kaya, hindi ko susuportahan at hindi ko iboboto. At yan po ang sinasabi ng marami. Alam mo, ang dami kong nakakausap na tao Ang daming mensaheng dumadarating sa akin. Ang daming nagme-message. Sabi niya, Coach, boycott natin. Lahat ng dumikit kay Tamba, wag nating iboto. Sabi ko, marunong ka pa sa akin. Bakit mo ako dinidiktahan? Pero yan talaga gagawin ko. Kaya kayo, hindi ko kayo dinidiktahan Pero naman mga tagay Maynila, huwag nyo lang iboto itong mga ito. Lalo na congressman. Naku! Bira. Kasi ang congressman, pag dikit kay Romualdez, pagdating doon, babanatan lang ang Duterte, wala namang ginagawa. No? Di ba? Ano ba trabaho ng congressman? Gumawa ng batas? O maging judge? O mamigay ng ayuda, kumulekta ng pera para may pang-ayuda? Ginagawa nila, hindi nila trabaho. Gusto nila maging COA, auditor na ng COA. May pambihira naman. Basta bahala kayo. Sabi ko sa inyo, wala namang pilitan Di ba? Basta ako, pagka Duterte, kailangan natin ng numero sa Kongreso, kailangan natin ng numero sa Senado, para hindi abusado yung mga yan. Para sa akin, kung dikit sa Duterte, boto ko. Pero pag dikit kay Romualdez, anong gagawin yan? Kukuha siya ng mga convicted? Kukuha siya ng may mga kaso para diinan ng mga Duterte? Di na rin. Pero walang pilitan. Walang pilitan. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Sige, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin mga nagbabaliktaran. Ito, pag-usapan natin itong patungkol kay Trililing. Kasi tinanong siya rito, tinanong si Trillanes dito kung anong masasabi niya kung sakaling hindi ma-impeach si BP Sara. Anong mangyayari kay BBM? Pakinggan po natin ang sagot ni Trillanes. Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Ngayon, mind conditioning ka. Sorry. Mind conditioning. Mamaya paliwanag natin. Pero para sa kanya, hindi matatapos ni BBM ang kanyang termino kung hindi ma-impeach si BP Sara. So for him, therefore, Marcos, kumilos ka na. I-impeach mo yan or ikaw, Marcos, ang mai-impeach. Mamili ka. Ganon. Ganon ang mind conditioning na gusto ng mama na ito. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin,
the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka Ayaw niya talaga makabalik si Sara sa power kasi luto siya. Ha? Yari siya kay Ben Tulfo, yari siya kay Pulong. Yari yung mga naniniwala ka ba, Trillanes? Pag nakaupo si BP Sara, ubos. Kaya all out ang mga ano ngayon, ha? All out ang mga NPA tsaka mga makakaliwa ngayon to attack Duterte. Bakit? Sigurado sila. Pag naupo si BP Sara, ubos ang komunista, ubos ang NPA. Kaya nga naman ngayon, yan ang ginagamit nila mga komunista, NPA para ilubog ang Duterte. Para siraan ng Duterte. Kasi alam nila yan ang galit. Yan ang ibinabala. Alam mo, meron kami, nag-uusap kami noon ni Ka Eric tsaka ni Doc Badoy nung nasa SMNI kami nung isang araw. Sabi ko sa kanila, alam nyo, sayang no? Kung pagkatapos ni PRRD ay sumunod agad si BP Sara, yung problema natin dyan sa mga lintik na mga komunista, yung mga lintik na mga NPA na yan, yung mga mamamatay na tao na mga pulis na yan, hindi yung mga pulis, yung pumapatay ng pulis na yan, yung mga nangingidnap ng bata, hindi na sana natin tapos na yan. Kasi pinahina na ng todo ni PRRD Kung nasundan ni BP Sara, or kung talagang may yagbols lang ito si BBM, na yung sinasabi niyang continuity, yung pinangako niya sa taong bayan ginawa niya, tapos na, wala nang komunista, wala nang NPA. Kaso kabaligtaran nangyayari. Kung tinuloy lang ni Marcos, ni BBM, yung continuity against droga, tapos na mga adik. Wala na tayong problema sa adik. Wala na tayong problema sa adik, wala na tayong problema sa mga komunistang mga NPA na yan. Kaya ito mga to, galit na galit. Gusto nila. And ganun talaga no? Kaya ang ano nila dito, kaya ito si Trillanes nagma-mind conditioning. Talagang inaatat nila si BBM. Ha? Gusto niyang kuhanin mo na yan BBM. Suportahan mo na yan Martin, yung impeachment na yan. Kailangan ng go signal nyo. Kung hindi nyo mai-impeach si BP Sara, pansinin nyo, sino ang mas atat na ma-impeach si BP Sara? Ang atat talaga dilaw. Ang atat talaga yung mga makakaliwa. Ang atat talaga yung mga NPA. Sila atat dyan. Kasi sila ang tatamaan Kaya kinukontrol nila utak ni BBM. Ang problema, ramdam ni BBM, ramdam ni Martin, malakas talaga si Sara. Kaya hindi mag-push through. Kaya tingnan nyo tong mamang si Trillanes ngayon. Ha? Parang may naaamoy ako, medyo bumabali-baligtad. Medyo ano lang medyo bumabait-bait konti kasi magdedelikado siya talaga. Then napansin niya ngawa siya ng ngawa patungkol sa ICC. Wala namang nangyari sa ICC. Asa na ICC? Trillanes, asa na ICC? Ngawa sila ng ngawa. Impeachable, i-impeach na yan. Asa na impeachment? Trillanes. At sa mga congressman dyan sigaw ng sigaw, wala. Bakit? Walang gustong sumuporta. Dahil alam ng lahat, including them. Them, when I say them, yung mga buhaya dyan, alam nila malakas pa rin ang Duterte. Kaya sila ngayon nagbabaliktaran. Ay, hindi talaga obra. Kailangan nating mabait sa Duterte. Kanin pa! Para tayo nasa mang inasal, no? Yun ang objective nila So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi,
it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, nanganganib na ngayon is si President Marcos. Inuuto niya si Marcos. Marcos, inuuto ka ni Trillanes, oh. Paano sinasabi niya, uto-uto ka naman, sundin mo ko, oh. Impeach mo si VP Sara. Tanga! Hindi tanga si Marcos. Ah? Gusto man niyang i-impeach si VP Sara, alam niya hilaw. Hilaw. Hindi pwedeng hinog sa pilit. Alam niya yun. Ikaw naman, Trillanes, nagtatanga-tangaan ka eh. Alam mo namang hindi talaga ubra. Because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga front runners for the 2028 election. Tama yun. Yun ang sinabi niyang tama. The wind will change. Alam nyo ba? Nagsisimula na akong managinip niyan. Yung pag-upo ni BP Sara. Pagka nakakwentuhan ko yung mga, hindi ko nababanggitin kung sino yung mga kakwentuhan ko, basta mga inaabuso ng gobyernong ito. Sabi ko, konting tiis lang po, sir, ma'am. Konting tiis. Talagang tinadhana si BP Sara. Ako'y naniniwala, she will be the next president, sooner or later. Pagkatapos nun, back tayo ulit. Itong ginagawa namin back, wala pa ito. Wala pa ito. Alam niya eh. Di ba? Kayo ba? Nananaginip na kayo? Na patapos na ang paghihirap natin at nakaupo na si BP Sara? Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado, at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala nang political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And alam mo, alam nyo ito kritiko to ni Duterte, ni PR, lalo-lalo na si PRRD. Type nga ata nito si Pulong. hindi mo ka-level si Pulong. Out of your league. Anyway, alam niya eh. Isipin mo kahit kritiko, alam niya kung gaano kalakas ang Duterte. Yang statement ng yan, hindi niya lang maamin directly. No, kaya sinasabi niya kung gusto, lagi niyang lalagyan ng intro na kung gusto nila talaga nilang gagawin lahat nilang magagawa nila para makabalik sila sa poder. May ganon. Yung introng yon, yun ang tinatawag na palaman. Na parang hindi masabi na yung kanyang believe sa Duterte, ina-admit niya. Lalagyan niya ng palaman. No? Pero isipin mo, ang kritiko niya, inaamin, malakas ang Duterte. Di ba? Isipin mo, kahit, halimbawa, si Lenny, at that time, there is really no chance na halimbawa hindi ma-impeach hindi mangyari na may masamang magawa si PRRD. There is no way na ang puwersa ni Lenny, ang puwersa ng Dilaw ay kayang patanggal si PRRD. Yan yung sinasabi nito ngayon. Ang sinasabi niya, yung panahon ngayon, iba.
Pag hindi mo natanggal si Sara, ikaw, Marcos, ang matatanggal. Nakita nyo yung difference? Nung panahon ng dilaw ni Lenny, na vice president siya, hindi niya kayang gawin yung kay PRRD. No chance.